Pag-usapan po natin itong naging reaksyon ni Sir Teddy Bagilat dun sa naging pahayag ni DepEd Secretary VP Inday Sara patungkol sa pagbagsak ng enrollment ng ating bansa. Sabi kasi dito sa balita, Sara blames rallies for 2 million drop in enrollment. Protest rallies are to be blamed for why the Department of Education was over 2 million short of the target enrollment for school year 2023-2024. Grabe, over 2 million ang binagsak ng enrollment. According to Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte, who slammed ACT Teachers Party List Representative Franz Castro for taking the drop in the figure against her. So, again sabi, Sara blames rallies for 2 million drop in enrollment. Ang naging reaksyon ni Sir Teddy B. Bagilat, good governance is about accepting accountability and taking responsibility. A 2 million drop in enrollment means kulang sa teachers, school buildings, andyan pa kahirapan at gutom. Really don't know why confidential funds for DepEd needed. Sayang. So yun po yung naging reaksyon ni Sir Teddy Bagilat sa naging statement ni DepEd Secretary VP Inday Sara. I would like to agree with Sir Bagilat. Dahil totoo naman na hindi rallies po ang dahilan kung bakit bumagsak ang figure ng enrollment for 2023 to 2024 dito sa bansa natin. I honestly don't know at hindi ko naiintindihan kung bakit yun ang naging statement ni DepEd Secretary. Pero para po sa akin, marami pong factors ang nakakaapekto kung bakit bumababa po ang bilang ng ating mga enrollees. Una na dyan, syempre, yung kahirapan, yung pagtaas ng mga bilihin. Syempre, kapag hirap ang pamilya, ang parents na magpaaral dahil nga hindi nila kaya, lalo na kung marami silang pinapaaral. Let's say, sumasweldo lang sila ng minimum wage, tapos meron silang 5 estudyante, or mas marami pa. Malamang sa malamang, kung hindi nila kayang paaralin lahat, yung iba hihinto, no? At pwede itong makaapekto sa bilang ng enrollees. Then, pangalawa, yung sabi na nga ni Sir Bagilat, kakulangan sa building, kakulangan sa classroom, kakulangan sa mga teachers, no? Kung ang mga school ay kulang sa teachers at saka sa classroom, syempre lilimitahan nila ang kanilang enrollees, no? Lilimitahan lang nila yung kanilang tatanggapin na mag-e-enroll. Syempre, saan nila ilalagay yon? Sa ngayon nga, 2 sessions na, no? Meron pang umaga, meron pang hapon. Naalala ko nung nag-aaral ako, hindi po ganyan. Maghapon po kami sa school. Kaya naman talaga yung kalidad ng edukasyon nung mga panahon na nag-aaral ako or tayo ay maganda at angat na angat po, no? Kaya ngayon, dahil nga siksikan ng ating mga estudyante sa paaralan, talagang nako-compromise po yung quality ng edukasyon na nare-receive nila. At kitang-kita naman po natin yan sa mga pag-aaral, no? Nakikita na bumaba po yung IQ, yung quality ng education dito sa ating bansa. At hindi po magandang pangitain yan, nakakalungkot po yan. Sabi nga ni Dr. Roserzal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, kung ganyan ang mga kabataan natin ay hindi nakakapag-aral dahil sa difficulties na pinagdadaanan nila at ng kanilang mga magulang, magsasuffer po talaga tayo bilang isang bansa. Kaya, dapat yung mga pondo talaga ay ilagay sa mas dapat na pinaprioritize, no? Classroom, teachers, sa health, nurses, at mga pangailangan ng ating DOH at saka ng DepEd, hindi na masyadong maglagay sa mga confidential fund, no? Ang puna ko lang dyan kay DepEd Secretary Inday Sara, parang hindi siya marunong tumanggap ng puna, no? Kapag kinwestiyon na siya, either i-blame niya yung ibang tao, or ibibigay niya sa ibang tao para sumagot dun sa question, or medyo mamemersonal, no? Kagaya nito, ito yung naging pahayag niya kontra kay Senator Risa at kay Congresswoman Franz Castro. Ayun po yung naging pahayag niya, no? Kasi ang mga ito, itong dalawang ito ay kino-question siya patungkol sa kanyang confidential fund. Parang imbes na sagutin na lang, 'di ba? Bakit may mga ganyan pang pahayag na sabi diyan, hindi niya nararespeto ang dalawang ito. Ang dalawang ito, siguro nakalimutan ni VP Inday Sara, ang dalawang ito ay representative ng mga tao, hindi man majority ng mga tao, pero representative pa rin sila ng mga Pilipino at sila po ang nagtatanong para maliwanagan ng mga Pilipino patungkol sa paggamit ng pondo ng ating bansa. Dahil yung mga Pilipino po ang nagbabayad ng tax at ang nagbabayad ng utang na inuutang ng ating mga pinuno, no? Kaya kapag tinanong sana, sagutin na lang, wala nang personalan, wala nang kung ano-ano pang ganito, ganyan, sagutin na lang at maging accountable. I-recognize ang problema, tanggapin na mayroong problema at hanapan ng solusyon, magtulungan, no? Parang dapat nare-recognize natin ang problema, hahanapan natin yan ng solusyon. Huwag na magsisihan, no? Sana ganun ang mga leaders natin, accountable at merong will na solusyonan ang bawat problema, hindi naninisi. Maraming factors, so ulitin ko, kakulangan sa classroom, kakulangan sa teachers, kahirapan, at kung ano-ano pa. Kaya bumabagsak ang bilang ng mga nag-e-enroll, hindi po rallies, no? Hindi ko alam kung anong pag-aaral or kung saan bumase si VP Inday Sara para masabi niyang rallies ang problema, ang reason kung bakit bumagsak ang number of enrollees.
Considering na hindi rin naman mga elementary at high school ang nagrarally, no? Sa pagkakaalam ko, mas marami pa nga sa college, no? At mga adult or young adult ang nagrarally. Hindi mga elementary at high school. So kayo po, anong masasabi niyo dito? Sumasang-ayon po ba kayo kay VP Inday Sara? Sumasang-ayon po ba kayo kay Sir Bagilat? Ano pong opinion niyo sa naging pahayag ni VP Inday Sara? Ilagay niyo lang po sa comment section below. At huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at makita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.